Sa ginawang pagtatraidor sa atin ng 215 na kongresista, ay tandaan natin ang mga pangalan at pagmumuka at kung anong tinatakbuhan ng 215 na kongresista na ito ngayong eleksyon na ito. Alam nyo ba yung nangyayari sa Davao del Sur ngayon? Dahil bumoto yung congressman ng Davao del Sur against Sara Duterte, sinisira ng mga taga Davao del Sur ngayon ang mga tarpaulin ng congressman nila. At itong mga kongresistang balingbing na ito, mga putang ina ninyo, pag kayo nakita namin sa Malacanang, talagang sasampigahin namin kayo at susuntukin. Sino magpapaalala sa amin? Lahat ng inyong constituent na alam kung bumoto kayo kay Sara Duterte o hindi. Kung bago ka lang dito sa NTPH, maaari bang makahingi ng isang like at subscribe? At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify kapag may ganito tayong upload. Salamat kabayan! Hi, ito po si Chairman Ronald Cardema ng number 5 Duterte Youth Party List. At ang panawagan ng inyong Duterte Youth Party List, ang nangungunang party list ngayong eleksyon na ito, ay tandaan ninyo, lahat ng 215 na mga nagtraidor sa pagtitiwala ng mga Pilipino. Alam nila na ibinoto ninyo si Vice President Sara Duterte. Alam nila na ibinigay ninyo at ng 32 milyong Pilipino ang pinakamalaking boto at pinakamalaking tiwala ng sambayan ng Pilipino sa buong kasaysayan ng Pilipinas, at ibinigay nyo ito kay Vice President Sara Duterte. Ganon ang pagtitiwala nating lahat sa pamilya Duterte, dahil sila lamang ang nagpoprotekta sa atin laban sa mga kriminal, dorogista at NPA na terorista. Kaya nga nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, tayo ay nakakalabas sa gabi kasama ang ating mga anak at kapamilya nang hindi man lang inaatake ng mga kriminal dahil ang mga kriminal ang takot. Ngayong panahon na ito, baliktad na uli. Ang isang 1-year-old ay ginagahasa, ang isang 6 years old ay pinupugutan ng ulo, ang isang 8 years old ay ginagahasa rin, at maraming kinikidnap na mga kabataan. Ganyan ang nangyayari sa ating lansangan at sa ating gobyerno. Nagkakanakawan ng bilyon-bilyong piso, nililipat ang mga pondo. So ang panawagan ng Duterte Youth Party List sa ating mga kababayan at sa ating mga kapwa Duterte supporters, sa ginawang pagtatraidor sa atin ng 215 na kongresista, ay tandaan natin ang mga pangalan at pagmumuka at kung anong tinatakbuhan ng 215 na kongresista na ito ngayong eleksyon na ito. Alam nyo ba yung nangyayari sa Davao del Sur ngayon? Dahil bumoto yung congressman ng Davao del Sur against Sara Duterte, sinisira ng mga taga Davao del Sur ngayon ang mga tarpaulin ng congressman nila. Kahit na walang kalaban yan, kahit na kamag-anak yan mismo ng gobernador, vice governor, mga mayor at iba pang board member doon, walang pakialam yung mga taga Davao del Sur. Inilalabas nila ang galit nila sa kanilang kinatawan. Bakit? Kaya nga tinatawag na representative, kaya nga tinatawag na kinatawan. Kung anong gusto ng mga taong bayan sa kanilang lugar, yun ang iboboto mo sa Kongreso. Pag may magtatayo ng kasino sa inyong lugar at ayaw ninyo, ang inyong kinatawan, ang inyong representative ang magboboto ng no. Kapag merong ipapatayo na makakasira sa kalikasan at ayaw ninyo, ang inyong kinatawan o representative ang boboto ng no. Bakit ang ating mga kinatawan sa mga distrito at mga marami pang party list ay bumoto na i-impeach si Sara Duterte na wala pang ang hearing? Hindi pa nga napapakinggan ang side ni Sara Duterte, hindi pa nga napapakinggan mismo yung mga nagrereklamo, hindi pa nga nakikita yung mga ebidensya. Etong 215 na kongresista natin ay bumoto agad, di ba? Anong sabi ng isang congressman sa Mindanao? Lord Suwan, Congressman Lord Suwan, kasi galit na galit yung mga taong bayan sa kanya. Mga kababayan niya, sabi, pagpasensyahan nyo na po. At pinangako naman po ni Speaker Romualdez na bibigyan tayo ng pang-ayuda para po sa boto na ito. Diba? Putang ina. Anong pakialam natin sa ayuda?
Yung ayuda para yan dun sa mga panahon ng COVID na hindi nakakalabas ang mga tao at hindi nakakapagtrabaho ang mga tao. Wala tayong pakialam sa ayuda at kung magkano ang pondo at pera na binibigay sa ating mga kongresista. Ang pinapakialaman natin, yung pinagkakatiwalaan ng taong bayan, si Rodrigo Duterte na sinasabon sa Kongreso. Isa nga lang ang nagtanggol Duterte Youth Party List lang. Nung sinasabon buong araw si Rodrigo Duterte. Nasaan ang ating mga kongresista? Hindi na nga natin napanagot sila dahil hindi sila nagsalita kahit isa sa kanila. Ngayon, adjournment, huling araw, i-impeach nyo pa si Sara Duterte nang hindi nyo man lang narinig kung anong side ni Sara Duterte. Hindi nyo man lang pinapunta yung mga nagrereklamo at pinadala yung mga ebidensya. Basta pumirma kayo. Dahil nasa isip ninyo, okay lang yan, marami tayo. Okay lang yan, merong pondo. Okay lang yan, hindi na maalala ng tao, eleksyon na. Paalala ng Duterte Youth Party List, papanagutin natin lahat ng bumoto para i-impeach si Sara Duterte. Lahat tayong mga Duterte supporters, 32 million at lampas pa. Lahat ng mga kongresista natin na bumoto para i-impeach si Sara Duterte, unang-una, ang boto natin ay tatanggalin natin sa ating mga kongresistang yan. Kahit sila lang ang tumatakbo sa ating distrito at sa ating probinsya, hindi natin iboboto yung mga yan. Ipapakita natin yung sampal ng taong bayan. Pangalawa, baka akala nila tayong mga Duterte supporters lang ang hindi boboto sa kanila. Tayo pa ang mag-iikot sa ating mga syudad, distrito at probinsya para manawagan na hindi sila iboto. Akala nila, hindi, pabayaan mo na, hindi pansin yan. Ang dami nating mag-i-impeach kay Sara. Tatandaan natin yung mga yan at mananagot sila sa atin ngayong eleksyon na ito. Meron tayong 95 days para panagutin ang mga ito. Ikakampanya natin na mawala ang mga boto natin sa kanila. Ikakampanya natin na yung mga neutral lang na tao sa ating distrito at sa ating probinsya ay hindi rin bumoto sa kanila. Bakit? Kapag ang isang politiko, isang kongresista ay walang utang na loob, walang paninindigan, hindi man lang magpasalamat sa presidente na talagang nagsaayos ng kanilang mga probinsya at ng ating bansa, tinanggal ang mga drogista at kriminal na nambibiktima sa kanilang mga kababayan ng 6 na taon at binigyan sila ng maraming proyekto pantulong sa kanila at pantulong sa atin, at ngayon nagbaliktara na, babalingbing na, kakasuhan pa, iboboto pa na matanggal si Sara Duterte. Hindi na tayo nagtitimpi ngayon. Sumobra sila sa kanilang pag-impeach kay Sara Duterte. Tayo sa Duterte Youth Party List, sa buong bansa, tayo ang nangungunang party list ngayon. Magkakaroon tayo ng 3 kongresista. Ang gagawin lang, isa mangangampanya kay Sara sa Luzon, isa sa Visayas, at isa sa Mindanao ngayong 3 taon na ito para maging presidente si Sara Duterte sa tulong ninyo. At itong mga kongresistang balingbing na ito, mga putang ina ninyo, pag kayo nakita namin sa Malacanang, talagang sasampigahin namin kayo at susuntukin. Sino magpapaalala sa amin? Lahat ng inyong constituent na alam kung bumoto kayo kay Sara Duterte o hindi. 215 kayo. Hindi kakalimutan ng sambayan ng Pilipino ang inyong ginawa noong isang araw. Muli, sinasabi natin mula sa Duterte Youth Party List, lahat ng kongresista na bumoto para i-impeach si Sara Duterte nang hindi man lang dumaan sa committee sa Kongreso para mapakinggan ang mga ebidensya, pumirma na lamang, lahat yan ay tatanggalan natin ang boto ng mga Duterte supporters. Pangalawa, ikakampanya pa natin sa mga neutral lang sa ating bayan, yung mga walang pakialam sa politika sa bansa, ikakampanya pa natin na huwag sila iboto. Ipapatalo natin ang karamihan sa mga yan. Wala tayong pakialam kung sila lang ang kandidato sa ating probinsya at sa ating distrito. Ipapakita pa rin natin
ang galit ng taong bayan. Pangalawa, yung mga senador ng Marcos administration na yan, ipapatalo natin yan. Kahit na sila ay sikat, kahit na sila ay artista, kahit na sila ay paikot-ikot sa Senado ng ilang dekada na, ipapatalo natin yung mga yan. Kasalanan nila yan na sumama sila kay Marcos at kay Romualdez. Dahil pag nanalo yung mga yan, sila sa Senado ang mag-i-impeach kay Sara Duterte. Kaya ipapatalo natin yung mga yan. Tayo ay nananawagan sa lahat ng Duterte supporters sa buong bansa na huwag iboto lahat ng kandidato ng administrasyon sa Senado. Dahil pag nanalo yung mga yan, sila ang mag-i-impeach kay Sara Duterte sa Senado. At maliban sa 32 million na Duterte supporters, ikakampanya pa ng 32 million na Duterte supporters sa mga neutral na kababayan natin na huwag iboto ang mga balimbing na yan kung wala silang paninindigan para sa mga tumulong sa kanila sa ating bansa katulad ni Sara Duterte at Rodrigo Duterte. Wala sila lalong paninindigan sa ating ordinaryong mga Pilipino na wala naman talaga tayong ibinigay sa kanilang pera. Pangatlo, tingnan ninyo kung sino yung mga prosecutor galing Kongreso na magiging prosecutor sa impeachment. Mga kongresista yan, halos 10. Lahat yan ipapatalo natin. Dahil pag yan nanalo, sila ang magiging prosecutor. At manbabara, manggigipit kay Sara Duterte sa impeachment court. So una, nananawagan ang inyong Duterte Youth Party List, ang nangungunang party list ngayon sa bansa, na huwag kalimutan yung 215 na bumoto na yan para i-impeach si Sara Duterte. Wala tayong pakialam kung sila lang ang tumatakbo sa inyong distrito. Ipapakita natin yung sampal at galit ng taong bayan. Nakita ninyo yung ginagawa sa Davao del Sur. Sinisira ngayon ang mga tarpaulin ng kongresista nila na bumoto. Sinasabi ng ibang kongresista na pasensyahan nyo na po, binigyan naman tayo ng ayuda. Putang ina, walang pakialam ang mga Pilipino sa ayuda. Para sa mga tamad yan. Para sa karamihan ng Pilipino na mahihirap, na merong trabaho, nagsisikap sa buhay, nag-aaral ang mga anak, nagtsatsaga para sa mas magandang buhay, wala kaming pakialam sa ayuda. Ang pinapakialaman namin ay yung presidente at yung vice-presidente na pinakabinoto ng taong bayan, si Rodrigo Duterte noong 2016 at si Sara Duterte noong 2022. Sila lang ang nagpoprotekta sa taong bayan, sa ordinaryong Pilipino, laban sa mga rapist, kidnapper, durugista at kriminal at teroristang NPA. Wala namang pakialam ang administrasyong ito at ang karamihan sa mga kongresista patungkol dyan sa mga yan. Ang inyong Duterte Youth Party List nga lang ang kaisa-isa sa Kongreso na nagbabalik ng death penalty para sa mga rapist, kidnapper, drugista at kriminal at kurakot. Ang inyong Duterte Youth Party List nga lang ang kaisa-isa na lumalaban sa mga NPA, terorista at makakaliwang kongresista. Wala namang iba. Kaya para ganyanin nila si Sara Duterte, ay hindi tayo mananahimik ngayong 90 days na ito ng kampanya. Hindi tayo mananahimik lahat at ikakampanya natin na matanggal yung mga yan, mawalan ng malalaking boto at yung mga senador ni Marcos ay matalo. Dahil kapag yan pa ay nanalo, sila pa ang mag-i-impeach kay Sara Duterte sa Senado. So muli po, ito ang inyong Chairman Ronald Cardema ng number 5 Duterte Youth Party List. Nananawagan sa lahat ng milyong-milyong Duterte supporters sa bansa na panagutin lahat ng inyong kongresista at kinatawan na bumoto para i-impeach si Sara Duterte. Bakit? Hindi nyo naman kagustuhan na i-impeach si Sara. Ang inyong distrito, ang inyong syudad, ang inyong probinsya
ay ayaw i-impeach si Sara dahil ibinigay nga natin ang ating boto at tiwala kay Sara. Bakit yung ating kinatawan at ang ating representative sa House of Representatives, ganun ang pagkaka-represent sa atin? Ibinoboto daw ng ating probinsya at ng ating syudad at ng ating distrito na ma-impeach si Sara. So, papanagutin natin lahat ng mga yan. Tatandaan natin ang mga pangalan at tayong mga Duterte supporters, unang-una hindi natin sila iboboto. Pangalawa, ikakampanya pa natin sila sa mga neutral, sa ating mga probinsya, syudad at distrito na huwag silang iboto dahil hindi nila kinakatawan ang kagustuhan ng inyong mga lugar. So muli po, ito po si Chairman Ronald Cardema ng inyong number 5 Duterte Youth Party List, kasama ninyong nagtatanggol sa Pangulong Rodrigo Duterte at kaisa-isa ninyong naging boses sa Kongreso sa pagtatanggol sa Pangulong Duterte nung isinalang siya doon buong araw. Kaisa-isang party list ngayon na nagsasalita sa kahayupan, kawalang utang na loob, katarantaduhang ginawa ng ating mga kongresista kay Sara Duterte. So muli po, tayo ay maninindigan, tayo ay lalaban, at hindi natin kakalimutan ang iniisip ng mga kongresistang ito, bobo ang mga Pilipino, at kakalimutan natin ang mga binoto nila dahil meron naman silang pang-ayuda. Sinasabi ko sa inyo, putang ina, wala tayong pakialam sa ayuda. Ang kailangan natin ay yung mga leader na lumalaban sa kriminal, durugista at teroristang NPA. So sino yan? Si Sara Duterte at si Rodrigo Duterte. Alam ninyo, si Rodrigo Duterte ay wala pang talo simula 1987. Naging vice mayor, naging congressman at naging presidente. Kaya lang wala si Rodrigo Duterte ngayon kasi ayaw niyang tumakbong senador. Pero kung tumakbo siya senador noong 2022, panalo pa rin yan. Akala ng mga balingbing na ito, si Duterte wala na yan, wala na sa kapangyarihan. Nakalimutan ninyo, wala pang talo si Rodrigo Duterte at ang kanyang anak Sara Duterte ang binigyan ng pinakamalaking boto ng taong bayan. Ito, pakimura nga itong isang to. Ang pangalan Nathan Oliveros, putang ina mo, ha? Pupunta-punta ka dito sa Duterte site na ito at makiki-anti-Duterte ka. Kung hindi ka ba naman bobo, alam mo na mas marami ang Duterte supporters. I-report nyo tong Nathan Oliveros na ito. Sisingit pa dito sa atin. Wala ka kasing mapuntahan. Wala kayong ganito na mga party list na nagsasalita. So muli, ito ang inyong Chairman Ronald Cardema ng number 5 Duterte Youth Party List. Paalala ko sa inyo, huwag niyong kalimutan lahat ng kongresistang tumarantado kay Sara Duterte dahil kayo ang magpapaalala kay Pangulong Sara Duterte na ang kongresistang iyan ay bumalingbeng at bumoto para matanggal siya. Baka kasi pag nanalo si Sara Duterte'ng presidente, gaganyan-ganyan pa yan, ha? So muli po, ito si Chairman Ronald Cardema ng inyong number 5 Duterte Youth Party List. Patuloy na naninindigan, kasama ninyo, lumalaban ngayong eleksyon na ito para ipagtanggol ang Pangulong Rodrigo Duterte, ang ating susunod na Pangulo Sara Duterte, ang ating mga pulis, sundalo, tropa ng gobyerno at mamamayang Pilipino laban sa mga kriminal, durugista, terorista at mga tarantado sa gobyerno, mga kurakot, mandarambong. Napapanagutin natin lahat ngayong eleksyon na ito.